Yun guys, isang magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Nagcarlan dito sa amin. Alas katabi lang namin, dyan lang yung amin guys. Magbubuhos sila ng ng slab. Ngayon, ang gagawin natin, mag-electrical tayo, tsaka ng plumbing. Iaabang natin kasi by Wednesday is bubuhusan nila. Kaya kahit linggo, ayan, napagawa tayo. Kasi nga, kailangan matapos natin yung abang ng electrical nitong slab. Kumbaga, dapat nakalatag na yung mga mga PVC, junction box, tsaka yung saan natin sa plumbing or sa sanitary, nakaabang na rin yung mga PVC tsaka yung PPR pipe natin. Kasi kapag ka nabuhusan na to, medyo mahirapan na tayo. Tapos slab to, hindi man tayo pwede magsilsil kasi mako-compromise yung strength ng slab pagka sinsil natin. Kaya dapat dito pa lang, before pa lang magbuhos, naiabang natin yung yung para sa electrical tsaka sa plumbing natin guys. Yan. Ngayon, iabang ko muna yung mga junction box. Kunin ko muna din, di kasi pumasok si paring sa gawa ng linggo. Pero tayo, diretso yung gawa natin kasi bukas iba yung schedule natin by Monday. Sa Paranaque tayo by Monday, then Tuesday is balik tayo ng Tagaytay, ayan. Tapos Wednesday baka dito tayo, tapos may isa pa ulit tayo yung bagong project dyan. Pakita ko din yung video nun kung paano tayo mag-estimate. Halimbawa, before sisimula pa lang yung project, pakita ko sa inyo yung estimate kung paano magbigay ng quotation para doon sa mga subscriber natin, meron kayong idea kung paano mag-estimate ng mga ganong project, yung bago pa lang tsaka magbigay ng quotation guys. Tapos tsaka pala, bago nga pala lahat, follow nyo na rin po guys, mag-upload din tayo ng video doon sa House Doctor Tutorial na FB page guys. Yan, salamat po at simulan natin yung ating pag-aabang ng electrical. Ito na yung mga box natin. Sinirigyan ko na rin ng masking tape kasi para hindi siya pasukan ng halo. Ayan. Yung pag-screw niya kasi, yun, pwede siya prone siyang pasukan ng halo pagka nagbuhos na ng slab dito guys. Tapos benda rin ako ng mga PVC. Gagawin ko muna paglalagay nito is ito muna mga junction box para yung pagdadaanan ng PVC alam natin dito sa slab. Tapos ito na yung plano niya. Ayan. Yung may plano siya, electrical plan niya. Unahin muna natin electrical before tayo mag-plumbing. Tapos unahin ko muna yung mga ilaw. Yun, abang ko muna yung mga ilaw, yung kay breaker. Tapos doon sa corner is 3-way switch yun. Yung mga itutusok mabilis na yun. Unahin muna natin is yung itong sa junction box, yung pupwestuhan ng ilaw. Ito dapat paglalagay yung junction box, nakafix siya dapat or hindi siya dapat gumagalaw. Ayan, kaya ito muna yung kakabit natin. Tapos para yung pag-layout ng PVC mabilis na. Ito yan, nilagay ko na lahat ng junction box kasi kaya ganyan yung ginagawa ko para halimbawa yung pwesto ng ilaw alam ko na, hindi ko na malimutan kasi lahat yung junction box na yan yung mga pwesto ng ilaw dun sa baba o dun sa ground floor. Tapos yung iaabang natin ditong outlet, yan yung outlet dito sa second floor. Para ganyan, paglilinya ko ng PVC alam ko na kung saan ko padadaanin. Bago ganyan, itutuwid ko na rin PVC diretso dito. Tapos ito, kaya may butas, papunta naman dito sa switch niya guys. Tapos nagabang na rin ako sa panel. Ito yung panel niya, dito nasa ilalim ng hagdan nilalagay yung panel board Dito na lang pinilagay na may-ari. Actually yung panel nandun sa may kitchen, pero dito na lang pinilagay para mas nakatago daw sa ilalim ng hagdan or ng stair. Kasi ito yung stair pababa yan. Ngayon, nagtusok lang ako diretso dyan pababa. Tuwid yan. Abang yan pataas. Kaya yung dalawang 3/4. Actually, dapat isa lang nakalagay sa plano. Para sa ilaw lang.
kasi yung outlet naman abang natin dito sa slab. Kaya naging dalawa, naglagay ako ng isang spare if ever maglagay ng aircon sa taas. Ayan, spare yan na padadaanan ng wire, pero sa ngayon wala munang idadaan ng wire dyan kasi yun nga, spare lang. Kung isipan nila maglagay ng aircon or kung ano man, tapos sa baba maglalagay din tayo ng spare. Importante may spare, halimbawa mag-a-add ng mga water pump, aircon, ayun. Tapos itong isang nakabend na yan, main hub, papunta din yan pababa, nalagay din tayo para naman yan sa ano, sa outlet. Tapos yung 3/4 para sa ilaw, kaya sa ilaw 3/4 yung kalimitang ginagamit ko papunta ng ano, ng breaker, kasi minsan nagdadalawang circuit breaker sa ilaw kasi madami. Yung namang outlet, kaya lang isa lang yan, bali isa, dalawa, tatlo, 4, 5, halos nasa 11 lang na outlet dito sa second floor. Ayan, kasi dadalawang kwarto to, master bedroom, tas ang kwarto, tapos sala. Ayan, tas ngayon yung PVC na mayabang natin. Nagbend na rin ako ng mga PVC nga pala para mabilis na yung pag-aabang natin, guys. Ayun, isa pa nga pala, ayan, di ba nag-abang tayo ng box. Ito kailangan from dito sa plywood or kung sa formworks, kailangan wala yan, nakalapat yan talaga, hindi, tas hindi yan nagalaw, ganyan dapat. Ayan, nakapako yan. Actually natatanggal naman niya kasi nilagyan ko ng gitli yan. Pagtanggal ng forma, dala na to, tanggal na to, guys. Yan, kailangan di yan nagalaw, guys, kasi pag nagalaw yan, ang tendency niya pwedeng pumasok yung halo. Pag napasukan ng halo yan, yun, hindi pwedeng, hindi nyo maano yung box or pati PVC mapasukan, pwedeng hindi nyo na magamit kasi pag nabarahan pati PVC, ayun, sayang yung abang nyo, guys, kasi yung halo or yung simento talagang sumusuot yan sa mga butas. Yan, kaya ito, huwag kayo mag-iwan ng ganyang butas. Ito naman dadalagyan ko ng PVC para dyan isusuot yung PVC, guys. Ayan, yun, abang ko na yung PVC para makita nya. Tapos ayun nga pala, nakita nyo gumamit ako ng bender. Nagbend ako ng PVC, ng bakal. Kasi para makita nyo, ayan, para lumapas yan ng ice dito. Actually, pag nagbend naman kayo ng bakal, iwasan nyo lang na ito. Yan, sumayad dito sa formworks kasi makikita yung silalim kapag sumayad sa formworks. Yan, kasi kaya ako nagbe-bend, kailangan itong PVC nakapatong sa bakal, guys. Bakit ako nagpapatong sa bakal? Kasi pag sa formworks natin yung nilapat, kalimitan pagtanggal ng formworks, kita yung PVC, pangit tignan. Paano kung hindi maglalagay ng ceiling or ng kisame sa baba? Kita-kita yung PVC, guys. Kahit pinturahan, minsan bumabakat yon. Hindi man siya makita yung kulay, makikita yung guhit, pangit tignan, guys. Yun, kaya kalimitan nasa ibabaw ng bakal pag nagawa ko ng PVC. Kaso kaya ako bineben, syempre pagka lalo ganyan nakapatong, kailangan makain din siya ng buhos or ng halo. Kasi pag hindi siya nakain ng buhos, nakalabas naman to yung PVC. Kaya pinapantay ko lang siya. Kailangan wag lalampas sa 4 inches. Ayan, kita nyo, guys, oh. Mula dito sa formworks, ito yung 4 inches, oh. Mataas pa, ito pa halos yung buhos niya. Kain yung PVC natin or nakapasok talaga yung ating PVC sa loob ng ano, ng slab, guys. Ayan, continue natin pag dito ng PVC, guys. Ito muna, mga ilaw muna. Tapos susunod natin yung outlet, yung pag-abang na outlet, tsaka yung sa sanitary, tsaka yun, isa pa, nakita nyo kanina, ito man hindi ko na bed na kasi mataas na yung ating ano. Pag binaba ko pa yung bed ng bakal,
baka sumayad na dito guys sa ating farmer. Kaya nakita nyo, yung PVC naman yung ini-adjust ko. Yan, depende po yun sa sitwasyon, kung bakal or yung PVC niya adjust natin. Kaya nakita nyo, nag-bend ako or naggumamit ako ng torch para ma-bend yung PVC natin. Yan, kailangan ganyan guys. Yan, kagaya ng iba yun, oh. Depende sa pagdadaan PVC, iba naka-bend. Yan, makita nyo, binend ko rin dito. Yan guys, yun, para naman malinis yung ating PVC. Yan, tapusin ko lang yung abang ng PVC natin. Yung ibinagsak ko naman na ito na PVC, yan naman para sa switch. Yan, switch nitong ilaw na to tsaka yung ilaw na yun guys. Yan, kasi doon may division kaya magkadikit yung ilaw na yun. May division doon, service area na yun, para sa service area. Ang magiging switch naman nun dito kasi may pinto. Yan, yun na sa bathroom sa baba, ang switch nun dito guys. Yun, yung mga bumagsak na yan na konektado sa junction box papunta yan sa switch. Tapos itong isang to, may 3/4 tayo dito guys Yan, yan 3/4 na yan, diretso yan dito, papunta na yan dito sa isang ilaw to. Yan naman yung galing na sa mismong circuit breaker, kaya 3/4 yung ililinya natin dyan guys. Ano yung abang natin ng ng mga ilaw at saka switch para dito sa ground floor. Kasi pag nagabang kayo ng sa slab, yun yung nasa ilalim ng ilaw. Halimbawa, nasa second floor kayo, yung sa ground, para ilaw yun sa ground floor. Yan, okay na. Tapos ito mga pabagsak sa switch. Yan. Tapos dito nga pala, duplex nga kasi ito. Ayun, di pa nabubusan. Ito yung ating panel. Itong dalawang to para sa side na to, yun para dun sa side na yun. Kumbaga magkabilaan yung ating panel board kasi isa lang yung division itong dalawang to kaya dito na rin iniabang ko na yung sa kabila kasi pag nabuhusan yung beam na yan or yung biga, hindi tayo makapagabang mabakbak at sisirain or sisilsilin natin yung beam para lang maida natin PVC is hindi magandang gawin kasi mako-compromise yung strength ng ating beam. Ayan. Pero hindi naman ako totally yung kagaya ng mga naka-horizontal na yan. Pinatong ko lang sa beam, hindi ko sa loob kasi para din hindi makadagdag sa bawas or makabawas sa buhos ng beam. Pinatong ko lang sa ibabaw, hindi mismo sa loob ng pakita ko. Ito. Yun Tapos yan, yung ilaw natin. Ito naman ilaw sa terrace. Yan. Tapos ito yung supply galing kay circuit breaker. Tama di sa junction box na to. Yun, tapos ayan, dire-diretso yan. Magkaka-connect lang sila. Yun lang yung pag-aabang nung ilaw dito sa junction box. Ayan Tapos ito naman, pababa dito. Yan, para sa switch nung main entrance door. Ito yung main entrance door. Ito ilaw doon sa sa terrace. Ngayon, susunod naman natin is abang ng outlet guys, kung paano mag-abang ng outlet dito sa slab guys. Yan. Sa ngayon, ito muna yung video natin kasi para mautay-utay natin, masabayan yung bawat pag-aabang, yung plumbing, outlet. Ngayon, ilaw muna guys yan, para may idea kayo pag-aabang, kumbaga step by step. Yan. Mahirap kasi pagkakasya yung nasa isang video, medyo matagal. Para lang mas maganda, maraming explanation. May papakita ko sa inyo bawat isa. Yan. Balirin mo muna guys sa video natin paano magabang ng ilaw dito sa slab guys. Next video yung outlet ito. Ayan. At maraming salamat po muli sa inyo lahat. Stay safe guys and God bless po.